So, ayun nga, ang akala ko talaga ay seryoso sa akin si Michael. Paano ba naman? Kahit sinabi ko na ang totoo na mayroon na akong anak sa pagkadalaga, sa halip na mawala ng gana ay parang lalo pa siyang naging interesado sa akin. Dahil sa sinabi ni Michael sa akin na gusto niyang makilala ang aking mga magulang. Di ako naman, kilig ang mani. Dahil yung tao na dahilan ng aking pagiging single mother ay hindi man lang nakilala ng aking mga magulang. Kaya dahil sa sinabi ni Michael, para akong nabuhayan na hindi pala hadlang ang pagkakaroon ng anak para muling magkaroon ng love life. At alam nyo ba kung ano pa ang isang matindi na medyo nagbigay sa akin ng duda na baka ginugood time lang ako ni Michael? Yun ay dahil hindi pa kami nagkikita. At sa cellphone lang kami merong ugnayan. At ang sabi ni Michael, merong nagbigay sa kanya ng aking contact number. So ako naman, dahil hindi rin naman kagandahan tapos single mom pa, hindi ko na inisip kung ano ang itsura ni Michael. Alam ko naman na tao ang kapalitan ko ng message at narinig ko na rin ang boses niya. Nang ngiti abot tenga ang naibibigay sa akin pag kami ay magkausap. Maliban sa duda na baka ginugood time lang ako ni Michael, wala naman akong naiisip na kung ano-ano. Dahil maayos siyang kausap tapos hindi rin siya birding kausap. Kaya noong magkasundo kami na magkita at sa araw din na iyon ay ipapakilala ko si Michael sa aking mga magulang bilang aking boyfriend. At ako na raw ang bahalang dumiskarte sa kung paano kami nagkakilala at kung ilang buwan na kami. At itago na lang raw namin ng totoo na ayun ang una naming pagkikita at 1 linggo pa lang kaming magjowa at on the phone pa. Ewan ko ba. At ayun na nga, sinabi ko sa aking magulang na ipapakilala ko sa kanila si Michael na aking boyfriend. At para bang alam na alam ni Michael ang posible ay itanong ng aking magulang. At sa bagay na iyon ay para bang inihanda na ako ni Michael. Then one day before, planchado na ang lahat. At masaya pa akong natulog dahil si Michael ang huli kong kausap at inasahan na rin ng aking magulang na kinabukasan ay makikilala nila ang boyfriend ko na tumanggap sa akin kahit meron na akong anak sa pagkadalaga. Alas 7 pa lamang ng umaga, ready na ako. Dahil 9 AM, ang usapan namin ni Michael na kami ay magkikita. Sa bahay na rin siya magtatanghalian para makasabay ako at ang aking mga magulang. At sa puntong iyon ay lalo pa akong na-inlove sa taong hindi ko pa nakikita. Nang dumating ang takdang oras ng aming pagkikita, grabe. Hindi rin ako makapaniwalang ang ganoong itsura ay nakikipagrelasyon sa taong hindi pa rin niya nakikita. To be honest, gwapo si Michael, matangkad at maputi pa. Pero nang sabihin niyang pupunta muna kami sa bahay niya, ay hindi na ako nakatanggi. Ang nasa isip ko kasi, baka magalit siya at hindi sumama sa akin sa bahay. Mapapaya naman ako sa aking magulang at ayoko mangyari iyon. Sumama ko kay Michael kung saan siya nakatira at doon, alam na. Dahil meron na nga akong anak at alam niya ang bagay na iyon. At dahil ayokong masira ang kasunduan namin na pupunta kami sa bahay, hinayaan ko siyang gawin kung ano ang kanyang gusto. Dadalawa naman kami at nagustuhan ko rin naman. Matapos ang dalawang magkasunod, tinupad naman ni Michael ang kanyang sinabi. As in, sumama talaga siya sa akin sa bahay nang walang pag-aalinlangan. At siya pa ang bumili ng ulam para sa aming tanghalian. Kwentuhan, masaya ako sa naging resulta at kita ko na ganoon din ang aking mga magulang. Hapon na nakauwi si Michael, nagpamerienda pa rin si Michael sa bahay. At noong umuwi, ay nag-iwan pa siya ng pera, pambili daw ng ulam namin para sa hapunan. Kaya noong kami-kami na lang ang naiwan sa bahay, mukhang nakajackpot daw ako sa aking boyfriend. Gwapo na, mabait pa.
Pero ang lahat pala ng iyon ay sa loob lamang ng isang araw. Bago ako bumili ng ulam, nag-message pa ako kay Michael. Walang reply. Ang sa isip ko siguro dahil nasa biyahe pa. Pero oras na ang lumipas, walang reply si Michael. Naghapunan kami hanggang sa matutulog na lamang ako. Wala pa rin ang reply ni Michael. Kaya naisipan kong tawagan. Cannot be reached. After noon, hindi na ako mapakali. Kinabahan ako. Kinabahan ako hindi dahil baka merong hindi magandang nangyari habang pauwi siya. Kinabahan ako dahil merong nangyari sa amin. Naka-2 rounds kami at lahat iyon, ramdam ko, iniwan niya. Hindi okay dahil nagkaroon na ako ng baby. Kaya may tsansa pa rin na mabuo. Noong gabing iyon, hindi ako nakatulog ng maayos. Bawat gising ko, tinatawagan ko si Michael pero still, wala talaga. Kinabukasan ay umisip ako ng paraan kung paano makaalis ng bahay. Kunyari maghahanap ako ng trabaho. Pero ang totoo, pupuntahan ko yung bahay kung saan ako dinala ni Michael. Natatandaan ko naman kahit nag-tricycle kami. Natandaan ko kasi yung sinabi niyang section at block. Pero nang dumating ako doon, sarado. At noong nagtanong ako sa kapitbahay kung sino ang nakatira sa bahay, nakakapanghina ang aking nalaman. Dahil hindi pala iyon totoong bahay ni Michael, kaya pala walang gaanong gamit. Dahil paupahan daw ang bahay na iyon para sa mga gustong mag-short time. At dahil doon, umuwi akong sarili ang sinisisi. At ang isang araw na magkasama kami ni Michael, mahigit 1 buwan kong naging problema. Mabuti na lang at hindi nagbunga ang isang araw na iyon. Mula noon ay para akong napobya sa lalaki na gustong makipagkilala sa akin. Akala ko sa pera, alahas at mamahaling gamit lamang nangyayari ang budol. Pati pala ang magparaos, ginagawa na rin ang pambubudol.